Good morning mga kapitos. Kape muna tayo. Pagod ako kagabi ata. Intindi yung game ko kagabi. Merong katanungan dito si aking kaibigan from Maasim City, Leyte. Good day sir, kapag bola ng Team A, shot clock is 15. May violation si Biwam. Sadyang kickball ang shot. Sadyang kickball. Ang shot clock ba reset sa 24? Salamat. At kung shot clock naman sir ay nasa 10 at na kickball ang depensa, reset pa sa 24. Okay. May mga katanungan ng ating kaibigan from Leyte. Pagka ganyan na nangyari, for example, ang shot clock ay 15 at siya ay sinadyang sipain, nasa backcourt pa yung dribbler, iwan yung nag-dribble at nagka-violation na yung B. So, i-reset po natin yung shot clock mga kapitos sa 24. According sa article 29 natin, no? Yung sa shot clock natin. So, pagdating naman dun sa front court, yung pangalawang tanong niya na kapag ang shot clock ay sinipa uli ng depensa ng Team B, iwan yung nag-dribble. Kapag kasi ay nasa front court sinipa at below 14 yung shot clock, reset tayo sa 14. Okay, pero kapag nasa front court pa rin siya at ang shot clock ay 15, sinipa siya, sadya siyang sinipa, ang shot clock po ay as is 15 pa rin. So, ganun lang po mga kapitos ang natin dyan. Resumption natin pagka ganyan yung nangyari, no? Pero kapag ang depensa, for example, ay nakatayo lang, pinasa ng A1 doon sa nakatayong B, wala namang ginawa yung B1, tumama yung bola, bumalik sa kanya, sa kakampi niya. So, wala naman tayo nakikita ang violation doon. Unless, otherwise, yung paa niya ay ginalaw niya o kaya talagang tumama yung bola pagpasa. So, yun ang pwede nating i-violate. Okay guys, ganun lang po ang pagtawag natin kapag kickball po. O merong illegal use of our yung ating paa o tuhod man siya. So, pwede na natin siyang i-violate. Okay? So, I hope may nakuha po ulit kayong tip doon sa ating FIBA rules natin. So, doon lang po tayo nagbe-base palagi. Thank you very much sa pagsuporta nyo palagi sa videos ko. And be safe always guys. Bye-bye!